Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang essential elements or requisites ng isang obligation. Kailan nga ba natin masasabi ng obligation ay valid at ano nung mga kailangan present para masabi natin na merong obligation? Okay, sige, start tayo. Let's go! Ayan, so connected pa rin tayo dun sa ating Article 1156 na ang ibig sabihin ay an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Pero para masabi natin na merong obligation at merong juridical necessity to give, to do, or not to do, kailangan meron munang mga elements na present. So ano yung mga elements or essential requisites? Kaya siya sinabing essential requisites kasi kung wala ang isa sa mga to, walang obligation na tinatawag. Okay? So, una, kailangan meron tayong juridical tie. Juridical tie. Okay? Or ang tawag natin dito, vinculum juris. Okay? Vinculum juris. O anong ibig sabihin nito? Ito yung efficient cause kung saan nagbabind ang parties dun sa obligation which may be based on the five sources of obligation. So pag-uusapan natin yung mga sources of obligation. Basically, ito yung reason kung bakit merong obligasyon in the first place. So this binds both parties dun sa obligation na yon. Halimbawa, kaya may obligation si A kay B kasi may contract. So yun yung tie. Yun yung nagtatali. Kaya meron silang juridical relation. Okay? So again, this is the efficient cause. Yan. So dapat nandun siya sa lima. May sources of obligation dapat. Kasi lima yung sources of obligation natin eh. Meron tayong law, meron tayong contracts, meron tayong quasi-contracts, delicts, quasi-delicts. So that will be discussed sa separate lecture natin. So again, bakit merong obligation? Kasi, halimbawa, bakit kailangan magbayad ng mga ng buwis? Kasi sinasabi ng batas. So yung batas, yun yung juridical tie between taxpayer and let's say the government. Okay? So yun yung dahilan or reason kung bakit may obligation na dapat gampanan ang isang party sa isang party. So the first essential element, there should be a juridical tie. Okay? Number two, kailangan merong object or prestation. What does this mean? Ano ibig sabihin ng object or prestation? Pwedeng conduct din kasi yan eh. Kasi yan yung to give. Ito yung to give. Meron kang ibibigay, meron kang gagawin, or meron kang hindi dapat gawin. Not to do. Yan. So basically, itong to give, to do, or not to do, yan yung object ng ating obligation. Yan yung ating prestation or conduct na dapat i-observe. That's to give, to do, or not to do. Okay? Or ang tawag din natin dyan, subject matter. So ito din ay subject matter. Ano ba yung dapat gampanan? Kung yung juridical tie answers the question why, because there is, yan. Yun namang object matter, ano, no? Ano yung gagawin, ano yung ibibigay, ano yung hindi dapat gawin. Okay? So that is a subject matter of obligation. The third one, yung mga ano na natin, mga persons. So actually tatlo lang, no? Juridical tie, object, or and then persons. Yung subject, persons. Kaya lang, edi merong dalawa tayong person sa pinag-uusapan. Yung pwedeng mag-demand ng fulfillment at yung required gampanan yung obligation. So itong subject persons na to, meron tayong active subject at meron tayong passive subject. So pag sinabi nating active subject, sino yun? Okay? Ang active subject, siya si creditor or si obliging. Siya yung nagde-demand
demands. Ayan. Siya yung nagsasabing, "Oy, gampanan mo 'to or ibigay mo 'to o gawin mo 'to." 'Yan. Siya yung merong karapatang mag-demand ng performance ng obligation. And then si passive subject naman, siya naman si debtor or obligor. Debtor or obligor. So kung si creditor or si active ang nagde-demand, ito naman ang dapat mag-perform. Siya yung obliged to perform. Yan. Siya yung dapat magbigay or mag-perform or hindi dapat gumawa. Yan. Kasi meron tayong to give, to do, or not to do. So let's discuss further itong tatlong elements na to. Kaya siya naging apat kasi yung subject ay nahati sa dalawa, active tsaka passive. So, pero technically, tatlo lang naman siya. Merong bakit may obligation? Kasi mayroong juridical tie. Ano yung obligation? Kasi may object. Sino-sino ang kasali dun sa obligation na tinatawag natin. Okay? So magbigay tayo ng example para mas maintindihan natin yung elements ng ating obligation or yung mga essential requisites ng ating obligation. So for example, let's say sa isang school, let's say si student A and ABC University. Yan. So si student A, para maka-enroll siya sa isang university ni ABC University, kailangan niyang magbayad ng tuition fee. Yan, tuition fee. Okay? Para siya enrolled. Yan. So bibigyan naman ni ABC ng official receipt or OR. Okay? In this case, sa unang senaryo natin, si student A ay isang passive subject. Okay? So siya ay isang passive subject in this case. Sa unang senaryo, passive yan. Si ABC naman, siya naman ang active. Pwede mag-demand si ABC ng payment kay student A. So, siya ang magde-demand ng payment. Tapos si student naman, required or obliged na magbayad ng tuition fee. So, meron tayong active and passive subject. Ano naman yung object? Ang object natin, edi yung pera, no? Yung pambayad. Okay, yung tuition fee. Ano yung juridical tie? Yung contract, yung OR. OR is a contract kasi. Okay, na meron silang may bayad, may nangyaring kabayaran. So, bakit nagbayad? Yan, may OR. Bakit nagka-OR? Yan, nagbayad. Okay? On the other hand naman, si ABC, required siyang magbigay ng quality education. Quality education. Okay? Yan. Tapos, dahil naging estudyante na siya ni ABC, meron ng enrollment form. Yan. So, enrollment form. Okay, in this case, baliktad naman. Sa pananaw naman ni student, kapag siya enrolled na, siya na ngayon si active subject. Bakit? Pwede siya mag-demand kay ABC ng quality education. In this case, si quality education, siya ngayon yung object or prestation. Si ABC, siya ngayon yung debtor or passive subject. Okay? Required niyang bigyan ng magandang edukasyon si student A kasi siya ay enrolled sa kanyang university. At ano yung ating juridical tie? Yung enrollment form. Ito ngayon yung contract nila. Okay? So sa ilalim ng enrollment form, yan yung nagbabind, yan yung nagtatali doon sa dalawang subjects natin, si student A at si ABC. So kailangan gampanan ni ABC yung kanyang obligasyon na mag-provide ng quality education sa ilalim ng enrollment form niya na kung saan pwede mag-demand si A kung sakaling hindi ibigay ni ABC bilang isang enrolled student. So, siya ngayon si creditor, si ABC ngayon ang debtor. Kanina, kailangan magbayad ni A para maging estudyante ni ABC. So, siya ngayon si passive, si ABC ngayon si active. So, nagbabago yung perspective. Depende kung sino ngayon yung debtor at creditor. Okay? So, isa pa tayo, isa pang example, yung medyo simple. Halimbawa, si A, pinahiram si B. Yan. Borrows. Yan. 10,000. Pinahiram ni A si B ng pera amounting to 10,000.
So, this is evidenced by a promissory note. So, may promissory note. Yan. Since si A ang nagpahiram, so siya ngayon yung may right to demand payment. So, si A ngayon, siya ngayon si active subject. Kasi siya ang nagpahiram, so siya ang may karapatang maningil. So, siya si creditor. Si B ngayon, yung nanghiram, therefore, siya yung may obligasyon. So, siya ngayon si debtor or si passive subject. Okay? Si passive subject, siya yung may obligasyon. Si active subject ang may karapatan. So, siya may right, si passive ang may obligasyon. Okay? So, okay na tayo sa subject, no? Alin dyan yung object? Yung 10,000. Yan. Ano yung sub-object ng obligation? O di yung 10,000. Okay? Ano yung proof na merong obligasyon? Ano yung juridical tie? E di yung promissory note. Promissory note, yan yung ating vinculum or juridical tie kung saan bakit may obligasyon si B kay A? Kasi may promissory note or nanghiram siya as evidenced by a promissory note. So imagine, pag walang juridical tie, walang obligation. Pag walang object, walang obligation. Pag walang subject, walang obligation. Halimbawa, pinahiram ni A yung sarili niya. Oh, may obligation ba? Halimbawa, pinahiram ko yung sarili ko, tapos sisingilin ko yung sarili ko. Tapos pag hindi nagbayad, galit yung sarili ko. Parang wala, it doesn't follow. Ano? Si A may utang kay A, sarili niya. So, hindi pwedeng ganun. Kailangan merong active at merong passive subject. Pag ganun, extinguish yung obligation. Reason of confusion or merger. Okay? So, kailangan meron tayong elements present para magkaroon tayo ng obligation. Okay? So, tapusin muna natin yung lecture natin dito. So, diniscuss natin yung iba't ibang elements ng obligation or essential requisites. Mahalaga para masabing may obligation. So, hopefully, meron tayong bago na dagdag sa inyong learning, no? And ulitin nyo lang yung lecture kung sakaling medyo may nalito kayo or gusto nyo may malinawan. So, hanggang dito na lang muna. Like yung sinasabi sa inyo, mag-aral mabuti, mag-ingat palagi, at tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!